ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ihanda natin ang ating sarili para sa banal na pagdiriwang na ito. Alalahanin natin ang ating mga nagagawang kahinaan, pagkukulang, at kasalanan sa araw-araw, at ito ay ihingi natin ng kapatawaran sa ating mapagmahal at maawaing Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na ating makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanya ring pinanggalingan, upang kami panguluhan sa kanyang tinunguhan, upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. Makaraan ng 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Na magkatipo na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, bagamat wala akong ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno, hinuli ako sa Jerusalem at sinakdal sa kinatawan ng pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawa na dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Bagamat wala akong sakdal laban sa ating mga kababayan, nagagapos ako ng tanikalang ito dahil kay Jesus, ang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo." Kumulang sa 2 taong paninirahan si Pablo sa Roma, sa bahay na kanyang inuupahan, at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. Hayagan at walang sagabal na nangangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Ang Panginoong Diyos ay matatagpuan sa banal na templo, at doon naman sa mataas na langit, naroon ang trono. At magbuhat doon ay pinagmamasdan ang lahat ng tao. Walang maliligid anuman ang gawin ng lahat ng ito. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati.
Lahat ng mabuti pati ang masama ay sinisiyasat. Namumuhing lubos siya sa suwail na walang batas. Ang puon ay tapat. Sa gawang mabuti siya ay nalulugod. At sa piling niya nabubuhay silang sa kanya'y sumunod. Poon ang mga mabuti ay kapiling mo parati. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon, At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, lumungon si Pedro at nakita niya sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Yung humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang makakanulo sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, Panginoon, ano po naman ang mangyayari sa taong ito? Sumagot si Jesus, kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito, bagamat hindi sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Ito nga ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito. Sila rin ang sumulat ng mga ito at alam naming tunay ang kanyang patotoo. At marami pang ginawa si Jesus na kung susulating lahat, inaakala kung hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na masusulat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong mga kapatid. At welcome po dito sa dambana ng Padre Pio. Mga kapatid, kadalasan sa mga work of art o sa mga obra maestro ng mga bantog na artist ay nag-iiwan sila ng marka o signature sa kanilang obra maestro. Kung tutuusin ay hindi naman natin alam kung ano at kung sino ang may gawa o akda noon. Pero ang may gawa noon ay nag-iiwan ng bakas upang makilala kung sino sila. Ito yung tinatawag na unique signature. Makikita natin ito sa mga painting o eskultura o sculpture o kahit dito sa atin. Naalaala ko noon, hindi na ito alam ng medyo bata-bata, merong isang nagsusulat ng comics sa dyaryo, si Larry Alcala, at ang ginagawa niya ay mga caricature tungkol sa ordinaryong araw ng mga Pilipino na Pinoy nga. Pero kung titingnan ninyo, naroon siya dahil isisingit niya palagi ang kanyang signature at iyon ay walang iba kundi caricature ng ulo na malaki ang mata na may malaking salmin at hahanapin ninyo talaga
noong panahong iyon ay hinahanap ko talaga kung saan niya siningit ito. Sa mga painting, makikita ninyo ito either sa initial o palatandaan na nasa sulok ng kanyang pininta o dili kaya sa mga sculpture ay nasa ilalim. Kaya hindi agad natin nakikilala. Pero ang mga pantas, ito agad ang hinahanap upang makita nila na authentic ang painting na ito. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ni San Juan ay ganito rin marahil. Ang Ebanghelyo ni San Juan ay hindi niya direktang sinasabi ang kanyang pangalan at siya ang nagsulat ng kwentong ito ni Jesus. Pero nag-iiwan siya ng signature o pagkakakilanlan at binanggit niya ito mismo sa kanyang Ebanghelyo. At ang palatandaan natin ay ang alagad na minamahal ni Jesus. Kapag nabasa ninyo sa 4 na ebangelista, siguradong si San Juan yan kasi siya lang ang gumagamit nito at hindi niya ipinakikilalang direkta ang kanyang sarili. Mga kapatid, may 4 na okasyon o pagkakataon na binanggit niya ito sa kanyang mismong ebanghelyo at kadalasan ay kasama rin si Pedro or he is always associated with Peter. Una, ang disipulong humilig kay Jesus noong huling hapunan at narinig natin ito sa ebanghelyo. Lumingon si Pedro at nakita niyang ang alagad na minamahal ni Jesus, yung humilig sa dibdib ni Jesus noong huling hapunan. At minsan makikita natin ito sa painting ng Last Supper. Pangalawa, siya lamang ang nasa pananan ni Jesus noong ang Panginoon ay nasa krus ng paghihirap, ay beloved disciples who shares the passion of Jesus. Siya lang yung lalaki doon. Wala doon sina Pedro at ang kanyang mga kasamahang alagad. Pangatlo, siya ang kasama ni Maria sa paanan ni Jesus na kung saan natin narinig mula kay Jesus, "Anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak." Hindi ba't kung maalaala natin, ito ay isa rin sa huling 7 wika. Kasama niya ang mahal na birhen at dito nag-umpisang mabuo ang Kristiyanong komunidad. Pangapat at panghuli, siya ang disipulong naniwala kaagad sa muling nabuhay na si Jesus. At ito ay walang iba kundi ang istorya nito tinatawag nating empty tomb. Kung maalaala natin, isa sa mga pagbasa ito noong Easter season, nung ibinalita ni Maria na taga Magdala na buhay ang Panginoon, sila ay takbon-takbo, sila ni Pedro. Pero naunahan, sabi nga doon, naunahan ng alagad na minamahal si Pedro. At pagsilip niya sa loob ng libingan, wala doon ang Panginoon. Nakita niyang walang laman ang libingan kaya naniwala siyang muling nabuhay ang Panginoon. Ang iba, minsan, tulad ni Tomas, parang to see is to believe. Hanggang hindi ko nakikita, ay hindi ako maniniwala. Pero ang disipulong minamahal ay sapat na ang libingang walang laman upang maniwala na buhay ang Panginoon. Upang maniwala na kahit hindi niya nakita, naniwala siyang buhay ang Panginoon. Muling nabuhay ang Panginoon at siya'y nanampalataya. Kaya nga unique ang pagpapahayag ng pananampalataya niya sa Panginoong muling nabuhay.
Inuulit ko, libingang walang laman. Siya nagpatuloy ng kwentong ito hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon. At ito ang tradisyon ng Ebanghelyo ni San Juan na narinig din natin sa ating Ebanghelyo ngayon. Mga kapatid, may kwento daw po tungkol sa kanya nung siya ay nasa katandaan na kapag natatapos na ang pagbabahaginan ng mga naunang Kristiyanong komunidad sa banal na kasulatan, posibleng ito'y tinatawag natin ngayong Bible sharing, ay buhat-buhat ng mga alagad ni Juan, si Juan, na nakasakay na sa duyan. Wala pa noong wheelchair. Buhat-buhat nila ang alagad na ito at hinihingan siya ng tagubilin ng mga nag-Bible sharing. At ang sinasabi lang palagi ni San Juan ay, love one another. Yun lang. Mag-ibigan kayo. Deservedly, the disciple has no name, for it is a portrait of every Christian whom Jesus loved. Sabi nga ng mga pantas, baka hindi binanggit ang kanyang pangalan sapagkat siya ang larawan ng bawat Kristiyanong mahal ng ating Panginoon. Dalawang mensahe ito sa atin. Una, mahal na mahal tayo ng Diyos gaya ng pagmamahal niya sa kanyang mga alagad. At pangalawa, ang larawan o portrait natin ay mahal tayo ng Diyos at kung patuloy tayong magmamahal. Love one another as I have loved you. Ito ang dapat nating maging larawan ng bawat isa sa atin bilang Kristiyano at minamahal na alagad ni Jesus. Kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa, bawat isa sa atin ay larawan ng minamahal na alagad ni Jesus. At panghuli, mga kapatid, bilang postscript, bukas ay ipagdiriwang na natin ang araw ng Pentecostes, ang pagdating ng Espiritu sa mga alagad. At kasama din doon si Maria. At sabi nga nila ay kaarawan ng simbahan. Bukas, ang tinatawag nating pagsisiyam na po. Pagsisiyam na po, bakit? Sapagkat simula nung panahon ng Kwaresma, 40 araw tayong naghanda sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At 50 araw ang ating pagdiriwang sa Panginoong muling nabuhay hanggang sa paglukob ng banal na Espiritu bukas na pagdiriwang natin. Naway maging simbahan tayo na puno ng pagmamahal sa gabay ng Espiritu Santo. Pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating mga handog ay kalugdan ng ating mapagmahal na Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng mga kapakumbabaan at ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga napupuno langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ng maririto. Sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristo ang aming Panginoon. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at tiniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. Sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo itong tinapay, bibigay buhay at itong kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leo naming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na poon natin at Diyos, buong lugod nating awitin. sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, masasahin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang mapapanaod namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian At ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at kahinaan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, tayo po ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa bawat isa. Peace po. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang.
Narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapapalad ang mga inanyaya, magsasalo-salo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tuwa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Pagod wagas, Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Mag-ibig ay tunay, laging tapat, kailanman. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong upang. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista. Pagod wagas, Alleluia. Ang iyong sasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para din sa mga pangailangan ng mga matatanda at may sakit na pari ng Archdiocese ng Lipa. Maraming salamat po sa inyong handog. Si Kristo'y inihain na, pamaskong maamong tuwa. Magsalo tayong masaya sa tinapay na pamisa. Pagod wagas, Alleluia. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon, gawin mong
ang loobin namin ay matuon sa iyong pinag-uukulan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamag-itan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin, kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay o sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo po muna sandali para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, narito po sa atin ngayon ang mga taga-parokya at ng dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng multipurpose building.
Sila po ay nasa bandang gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ngayong umaga. Susunod po natin kaagad pagkatapos ng misa ang panalangin pang umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa panalangin, mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pananalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit sa panalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong biyaya at awa. Loobin mong tularan nilang ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapa sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa kayo natin mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay atin ang naialay. Humayo tayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Namuhay siya si Kristo, ang tingnan
Muli po, available po ang ating mga roses sa ating pong extension area. Pulang rosas po kung kayo may mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ni Padre Pio. At puting rosas naman po kung ang inyong mga kahilingan ay nagkaroon na ng katuparan sa pamamagitan ng pananalangin ng ating Santo si Padre Pio. Maraming salamat po at inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa ating panalangin pang-umaga. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Inaanyayahan po namin kayo na makiisa sa ating panalangin sa umaga. Ngayon po ay 7 ng Hunyo, araw ng Sabado sa panahon ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi At purihin ka ng aking bibig. Alleluia. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya ay umaakyat sa langit. Alleluia. Hallelujah. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umakyat sa langit. Hallelujah. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Hallelujah. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umakyat sa langit. Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Hallelujah. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umakyat sa langit. Hallelujah. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Hallelujah. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umakyat sa langit. Hallelujah. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Hallelujah. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umakyat sa langit. Hallelujah. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal. Sa lupang pangakong aking inilaan. Hallelujah. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umakyat sa langit. Hallelujah. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Hallelujah. Halina at si Kristong Panginoon ay sambahin habang siya'y umakyat sa langit. Hallelujah. Tayo pong lahat sa awit. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Hallelujah. Magalak tayo sa ating tagumpay. Hallelujah. Pinako siya sa krus na matay. Hallelujah. Upang iligtas tayong nawalay. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin natin at papurihan. Hallelujah. Ang Kristong Hari ating itanghal. Hallelujah. Tao'y tinubos sa kasalanan. Hallelujah. Ang mga anghel ay mag-awitan. Hallelujah. Sa ating Diyos Ama, ang kapurihan. Hallelujah. Hallelujah. At sa Diyos Anak na Haring Mahal. Hallelujah. Espiritong Diyos na banal. Hallelujah. Hallelujah. Darakilain magpakailanman. Hallelujah. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay buhay at Espiritu. Hallelujah.
buong pusong tumatawag itong iyong abang lingkod. Ako iyong dinggin, Panginoon, at susundin ko ang utos. Tumatawag ako, Panginoon, sa iyo ay dumaraing. Iligtas mo ako at ngayon ang utos mo ang susundin. Madilim pa, ang lingkod mo ay gising na at tumatawag. Sa pangako mong iniwan, pag-asa ko ay nakalaga. Hindi ako makatulog, magdamag na laging gising, at ang aking binubuhay ay ang bigay mong aralin. Ako'y dinggin mo, O Panginoon, ayon sa iyong pag-ibig. Iligtas mo ang buhay ko, yamang ikaw ay matuwid. Palapit na ng palapit ang sa akin umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Ngunit ikaw, Panginoon, ay malapit sa piling ko. Ang pangakong binitawan mo sa akin ay totoo. Lang ang mga tuntunin mo'y matagal na ang aking talos. Ang utos na ginawa mo'y wala hanggang mga utos. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay buhay at espiritu. Alleluia. Hallelujah. Panginoon, naitayo mo ang iyong templo at altar sa iyong bundok ng banal. Alleluia. Diyos. Diyos ng aking mga ninuno at mahabaging Panginoon, Ikaw na lumikha sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng iyong salita. Sa iyong karunungan, nilikha mo ang tao upang maghari sa sangnilikha at pamahalaan ang daigdig na may kabanalan at katuwiran, pairalin ang katarungan ng may katapatan. Baginan mo ako ng karunungang nakaluklok sa tabi ng iyong trono at ibilang mo ako sa iyong mga lingkod. Ako'y alipin mo, anak ng alipin mong babae, isang taong mahina at madaling mamatay. Lubhang kakaunti at pagkakaunawa ko sa kautusan at kung paano iyon pairalin. At kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungan na nagmumula sa iyo. Sumasa iyo ang karunungan at nalalaman niya ang iyong mga gawa. Sapagkat kaharap siya nang likhain mo ang daigdig, alam niya kung anong iyong kinalalugdan, kung ano ang mabuti at naayon sa iyong mga utos. Suguin mo siya mula sa kalangitan at mula sa luklukan ng iyong kaluwalhatian. Sa gayon, siya isa sa akin at sasamahan ako sa aking ginagawa. Ituturo niya sa akin kung ano ang nakalulugod sa iyo. Alam niya at naunawaan ang lahat ng bagay. Papatnubayan niya ang lahat ng kilos ko at iingatan ako sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, naitayo mo ang iyong templo at altar sa iyong bundok na banal. Alleluia. Ako ang daan, ang katotohanan at ang Alleluia. buhay. Alleluia. Purihin ang Panginoon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Alleluia. Pagbasa mula sa salita ng apostol sa mga taga-Roma. Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. Kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay at upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. 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 Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Alleluia. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Alleluia. Magsitayo po ang lahat para sa papuwing ari, awit ni Zacarias. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay, upang siya ay maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilikha niya at pinagpapalibing niyang bayan. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod.
Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ating mga magulang at aalarin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasampa sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daranan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos. Nagbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan. At papatarbahan tayo sa tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Namatay si Kristo at bumangon mula sa mga patay upang siya ang maging Panginoon ng mga buhay at ng mga patay. Alleluia. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Ibabangon siya sa huling araw ng mga nakibahagi sa Kanya sa hapag ng Kanyang salita at Kanyang katawan. Buong galak nating ipanalangin. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Anak ng Diyos, ibinangon ko sa kamatayan upang akayin kami sa buhay. Pagpalain at pabanalin ang lahat ng mga anak ng iyong Ama. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Kaloob mo'y kapayapaan at kagalakan sa mga nananalig sa iyo. Pagkaloob mong tumaha kami bilang mga anak ng liwanag na nagagalak sa tagumpay na ito. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Patatagin mo ang pananampalataya ng iyong simbahang naglalakbay sa lupa, upang ito'y maging saksi sa iyong pagkabuhay sa harap ng buong sanglilikha. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Nagpakasakit ka at pumasok sa kaluwalhatian ng Ama, palitan ng kagalakan ang mga luha ng nagdurusa. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon ika-14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa mga pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa pagtataguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para din po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, gawaran kami ng kapayapaan at kagalakan. Sama-sama po nating dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karyan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama ng pag-ibig, sa pamamagitan ng pagbuhos ng iyong biyaya, pinauunlad mo ang bilang ng mga taong sa iyo sumasampalataya. Tunghayan ang iyong angkang hinirang, pagkalooban ng walang kamatayang buhay, ang lahat ng mga muling isinilang sa binyag, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagpalainawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at dalhin tayo, kakain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating pang-umagang panalangin. Ang sunod po nating misa ay sa ganap na 8 ngayong umaga.